Right. All right. Yes, welcome to our question and answer session with our medical doctor. Okay, but before I start, of course, before I call in our medical doctor, I would like to introduce him first for the sake of those who just came in at saka yung mga first time po na attend ng ating question and answer portion. All right. I think I need to all right. Okay. So I'll just part of this I would like to introduce to you. He is a family physician and an integrative medicine practitioner for more than 25 years na po. At actually po, member din po siya ng Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. At hindi lang po siya ordinary physician or a doctor. He's been a lead physician during the outbreak ng virus sa Quezon Province. Kung narinig nyo na po yung chikungunya virus, no, yung nangyari po dati sa Quezon Province, siya po yung naging lead physician doon and ini-interview po siya sa mga news, okay, with regards to that. And of course, he's been awarded by the provincial government of Quezon. So yes, at hindi lang po yan, ano, he is also using our product sa kanya pong clinic. So, gumagamit po siya ng several units of iTera Care Classic sa kanyang clinic. At hindi lang po yan, hindi lang po siya believer ng product, siya din po ay isang pusher. Okay? Believer din po siya ng ating business. And actually po, he was awarded as the future star during our first anniversary in Malaysia. So yes, let me welcome our Prime Future Star Manager, Dr. Alex Ibay. Hello, Doc. Are you there? Welcome, Doc Alex. Okay, good evening. Hello, Mai. Good evening. Yes, good evening, Doc. I can hear you Okay. clearly po. Okay, sige. So, good evening po sa lahat and good morning din po. So, thank you very much, Rudolph, for a very wonderful and very concise presentation po ng ating product, which is the iTera Care. And po, likewise, Mylene, maraming salamat sa pag-introduce mo sa akin. Well, just a disclaimer, ano po, ito lang lagi ko sigurong babanggitin at the start po ng ating Q&A. Disclaimer lang po na ang ating pong iTera Care is not a medical device. So it is just registered as ordinary electrical appliance po. Ano? Okay. So bakit po ba hindi siya ginagamit, hindi siya as medical device? So well, sa isang banda maganda rin po ang nangyari, ano, dahil hindi po natin kinakailangan maging isang health professional para lang makagamit po ng ating iTera Care. And then, bakit naman po si Dr. Ibay gumagamit ng iTera Care? Well, sabi ko nga po ganito, ano, kami mga doktor, lahat kami ay isa lang po ang aming gusto mangyari, ang gumaling ang pasyente namin. Pero, iba-iba po kasi kami mga doktor, kanya-kanya po kami ng diskarte sa pag-treat ng pasyente. Makikita mo, di ba, pag minsan, itong doktor na ito, bakit ang binigay na gamot ito? Yung isa, pina-request yung laboratory, pero pag minsan, bakit iba-iba sila ng opinion? Ganun po talaga, ano? Kasi, kaya nga po, kanya-kanyang diskarte. So, bakit po ako naniniwala o bakit po ako gumagamit ng iTera Care? So, first and foremost po, ano, yung una ay di syempre bilang doktor, skeptical din po ako niyan. Pero, nag-research po ako. So, nakita ko yung about terahertz muna, maganda yung clinical trials po niyan, yung application sa medical, as yung medical health benefits na makukuha natin kapag gamit ng terahertz. So ito po ang in-apply ngayon ng iTera Care. So marami na rin pong ginawang studies sa iTera Care na nakakatulong po talaga sa mga pasyente natin. So siyempre, base lang po yun doon sa mga clinical results. Ano? So, paano po maano po sa akin practice po yan? So, una, sabi mo mga doktor, una po, sabi nga namin ay, first rule,
do no harm to your patient. Do no harm. So, ano po ba yung, ito po ba ay meron po bang radiation? Nakakatakot po ba ito na gamitin? Baka magkaroon ng side effect. Pangalawa, hindi po ito, wala pong radiation. Pangalawa, hindi po, non-invasive po ang tawag natin dito. So, pag sinabi pong non-invasive, wala pong iinumin, wala pong ituturok o ipapahid or just itatapat nyo lang po doon sa ating mga areas kung meron. Kaya nga po ito, ang kagandahan pa nito, dahil sa practice ko, integrative medicine. Sa integrative medicine po, kinukombine po natin yung paggamit ng traditional medicine. So ito po yung acupuncture, ito po yung mga homeopathies, ito po yung acupressure, mga herbal. So, dito po kasi ginaano natin, pinag-uusapan natin yung mga chakras, energy points, meridians, at saka yung mga lymphatics po. So, yun po. And then, in-apply po natin ngayon yung terahertz dito po. So, bali 2-in-1 din po yun. So, bagay na bagay po, akmang-akma doon sa aking practice. And then, ito po ay sinubukan ko. So, maano ko muna po ito. Siyempre, hindi naman din, okay, sige, safe nga ba siya? Marami kang clinical study. So, siyempre, para po ma-prove ko sa sarili ko, ginamit ko po sa clinic ko yan. And then, yun na nga po, nung ginamit ko sa clinic ko, wow, lo and behold, ang dami pong pasyenteng natulungan ko. Sabi ko nga po nung una, nung unang ginagamit ko ang iTheracare, para bang pag may pumupunta sa aking pasyente, iniisip ko, paano kaya ko matutulungan ang pasyenteng ito with the use of iTheracare. And gano'n na nga po ang nangyari. Ginamit ko po, yung mga ginamit ko sa mga may serious skin problems. Yung po may mga low back pain, yung pong may mga may mga lymph nodes, may mga bukol-bukol sa leeg. At recently po yung mga stroke, ang dami na pong natutulungan po ng iTheracare. And then ito recently po, ilan na po yung cases ko ng may chronic kidney disease. Lately nga po, meron po yung pinaka-latest ko pong natutuwa ako, na nagpunta sa akin kasi ito pinahiram ko muna po ng device. Sabi ko, gamitin mo, pagkatapos ng ng session niya ng dialysis, at ako hinang-hina. Pero pumunta sa akin kahapon o the other day, yung wife ng pasyente, sabi niya, ang laki pong tulong ng nagawa. Kasi hindi na po siya nang hihina ngayon. Siya po ngayon ay although hindi pa natin masasabi na marireduce o yung frequency ng kayang dialysis kasi 3 times a day. And then hindi naman po din natin agad masasabi na ay bababa ang creatinine. Pero yun pong yung feeling ng yung po bang maganda ang pakiramdam ng isang pasyente, malaking bagay na po yun. Yung sa araw-araw niya po na para bang every time o yung agony po, alam niyo naman ang dialysis, ang agony niyan, yung pinapahirapan sila, pati pamilya po nila, and financially nadidrain po sila. So yun po yung aking mga, and then lately po meron akong isang kamag-anak, natutuwa po ako sa kanya dahil gumamit po siya ng iTheracare. So sabi niya, kasi may diabetes po siya, tumataas ng blood sugar. Sabi niya ay, bila niya pinakita sa akin, kuya, ito na po ang aking result ng aking blood sugar. Nagulat ako. Sabi ko, ano bang gamot mo? Mababa, ang laki. From 300 hanggang 200 and pinaka-latest niya 209. Sabi ko, anong iniinom mong gamot? Wala na daw siyang iniinom na gamot. Basta ginamit lang daw niya Itera, ilang days, pero ang laki ng ibinaba ng kanyang diabetes. Pero siyempre, sinamahan niya ng konting dati daw, siya, yung kain niya, medyo inaman ng konti. Pero sabi nga, ang tagal ko pong uminom ng metformin. 2 years ko pong ininom yan, wala pong naging pagbabago. Pag minsan, niya, pero kahit ang daw gawin yung magbawas ng kain, hindi daw nakatulong sa kanya. Pero ito, wala siyang iniinom na metformin, basta ginamit niyang Itera. In 2 weeks time, ang laki daw ng ibinaba ng kanyang kwan. So, isa yung maganda kong nakitang resulta po na paggamit ng Itera. So, yun nga lang po, kaya sabi pong disclaimer, wag po natin namang ipapromise, pag meron tayong client, meron tayong prospect, wag naman po agad sasabihin natin, madali yan, sabi ni Dr. Ibay, gagaling ka dyan. No, we do not choose the word gagaling. Mas better pag sabi niya, matutulungan po kanya, mapababa ang inyong blood sugar. Kung kayo po ay nagda-dialysis, giginhawa po ang pakiramdam po niya. Kung siya po ay may stroke, mabibilis po ang recovery. So, yun po ang mas magandang ating terms na ginagamit. Tulad nga po nung minsan na
Interview ako sa podcast po sa isa sa Canada. Ano, sabi nga na, di ba, nagka-problema ang Canada because before, ganun lang sila sinasabi nito. So medyo na-restrict sila. Ano, nagkaroon ng restriction. So then, ang tawag dito, luckily, medyo ngayon po naibalik na ulit ang ano po sa Canada para napayagan na ulit na magkaroon ng distributorship sa Canada. So yun po, ano, para po medyo sa bandang huli kasi parang ano din parang hindi rin pa kayo sisisihin ng inyong mga prospect. Kasi pag pinangakuan po tapos ay alam niyo naman po natin na dito po ay sabi nga iba-ibang tao, iba-iba po ng reaksyon. Meron pong paggamit ninyo, ilang sessions lang, okay na. Meron pong iba, may buwan ng gumagamit, tapos sasabihin pa, imbis po na gumanda ang pakiramdam ko, lalo pong sumasama. Siyempre, medyo, ano, sabi nga natin, masisira. Masisira, unang-una, di ikaw as distributor. And then, likewise, siyempre, yun pong mga ibang nag-ano ng kwan, sasabihin nun, alam naman po, pag may nanira na ng ganyan, dire-diretso, kakalat yan na parang apoy po yan. Ano po? So, ingat lang po, ingat po. So, okay, go ahead na po. Tayo na po sa ating tawag po dito, question and answer. Okay, Mai? Yes, thank you so much, Doc, for that very good explanation and making sure that everybody understands that iTera Care is not a medical device. Okay, but of course, now meron po tayong medical doctor who is going to help us answer the questions with regards to your medical questions. So we are 136 here in the Zoom meeting, Doc. And yes, for us to be able to cater each one of you, no, yung mga questions po, make sure natin na ma-answer po natin hanggang 10 o'clock. Uunahin po natin, of course, yung magbabasa po tayo. Mas mabilis po kasi kung magbabasahin natin yung mga chat messages. And now, if you find or if you feel na kailangan nyo po talagang makausap si Doc, no, at that's your personal concern, pwede po nyong i-on yung inyong video para po magkaroon po kayo ng one-on-one. I mean, yung face-to-face na makita po kayo ni Doc para po kayo ay magkaroon ng magandang consultation. So let's ask for a direct medical question po. Okay, para po mabilis din po tayo. Maraming salamat po. Okay, so let us begin. Magbabasa na po ako, Doc, ng mga Okay, go ahead. Go ahead. yan, naka-type in questions. So first po ang tanong, makakatulong po ba sa tinnitus? Yes po. Yes po. Magaling po. Makakatulong po. Malaki po ang maitutulong ng iTera. Ang gagawin nyo lang po sa tinnitus, ano, kasi tinnitus yun po yung parang merong para po bang may tumutunog na parang wheezing sa tainga na very uncomfortable po yun. Ano. So, mas mabuti po siguro left and your right ear. Each side po, each ear, i-blow nyo po ng 5 minutes. Each ear, 5 minutes, 2 times. Kung hindi po kaya ng 5 minutes, pwede niyo pong increase hanggang 10 hanggang 15 minutes. Tsagain mo lang po. Okay. So in terms sa epilepsy naman po, saan daw po ibublow na hindi na po normal ang galaw ng left hand and left foot? Okay, pag sa epilepsy kasi, dapat kasi yan ay may medications. Maintain lang po yung medication niya. Pero kung paano mo makakatulong ang iTera with regards to epilepsy, ano po ba siya, yung ilang taon na siya, gaano na siya katagal na epileptic? So if ever, kung yan lang ba, kung hindi masagot yung tanong ko, dito lang po, pinofocus po yan dito. Sa may forehead hanggang dito po. Gawin nyo lang po yan ng 15 minutes 2 times a day. Okay. From Mirage of, I think, Russia. Russia ba talaga to? So, pwede daw po ba ang iTera Care sa nag-take ng blood thinner? Pwede po, pwede po. Wala naman siyang pong parang, let's say parang ang tawag po namin yan, potentiating effect, with regards to blood thinner. Although ang isang maganda po sa ating iTera Care, ang ginagawa po niya ay ini-increase po yung microcirculation. Kasi ang purpose po natin sa blood thinner
mga let's say yung mga aspirin, clopidogrel ay para po dumulas yung sa blood vessel po natin, dumulas yung dugo. So para hindi po magkaroon ng barawel. Ang kagandahan po naman ng ating Iteracare, yung microcirculation po niya ay dinadilate po, pinapa-increase yung microcirculation. So nababawasan po. Parang hindi po niya ibig sabihin ay nagpo-potentiate siya in terms na parang lalong lalabnaw o lalong ano ba yung yung action ng blood thinner, kundi pagagandahin lang po yung circulation. So potentiating effect na po siya in regards na parang mas marami siyang magandang effect po sa ating circulation. So mape-prevent po niyan, kaya po natin binibigyan po ng blood thinner para hindi po magkaroon ng thrombosis at saka yung clotting po yung sa atin. Kaya nagkakaroon po ng thrombosis, is because of yung clotting. Yun po yun. Yes. Doc, with regards po dun sa epileptic kanina na nagtanong, 10 years old daw po yung may epilepsy. Okay, so tsagain nyo lang po, tsagain nyo po kasi depende po yan sa kung matyaga po ang kasama at may medication po, medyo malelesen po yung attack niya. All right. Okay. Tama po for one I tried. Okay. Meron po pala dito with regards to dysmenorrhea. Okay. Sinubukan daw po niya during menstruation period, lumabas ang buo-buong dugo and I felt good. Pakiramdam ko naging malinis ang uterus ko and it decreased po until nawala ang pain or sakit ng puson. So, sa may mga tanong po with regards sa dysmenorrhea, yun po yung sagot nila. Doc, can you confirm po? Pwede po ba siya sa Yes. may dysmenorrhea? Sa may dysmenorrhea, makakatulong ang ating Iteracare. So, ang dysmenorrhea kasi, di ba, sabihin, ang problema kasi niya, number one, yun yung tawag dito. Yung nagkakaroon siya lang para bang yung sa outside of the uterus, nagkakaroon ng microbleeding. So yun yung sumasakit sa kanila na tinatawag ano pa yung term pero ganun. So with Itera, matutulungan niya kasi para nagkakaroon ng inflammatory condition din yun. So di ba number one, napakagaling ng Itera with regards sa inflammation. So matutulungan po siya. How about sa may glaucoma po, Doc? Saan daw po ifo-focus? Kung alin yung affected eye, itry niya munang blow. Start muna ng 2 minutes. Pag-increase ng pa-increase, siguro hanggang matolerate 5 minutes. Then pag hindi siya nag-i-improve, pero meron po tayong mga testimonials regarding po glaucoma na nag-improve po talaga sila. 5 minutes po pwede na. Kasi, and then, yun ba, pwedeng naka-close, pwedeng naka-open. Okay lang po, wala pong problema po yun. Tsagain lang po, tsagain nyo lang ha. Hindi po yan yung ganun kasimple. Kasi ibig sabihin po ng glaucoma, nag-i-increase po yung pressure nyo sa loob ng mata. Hindi na po makasirculate po yung dugo. So parang pag po na ginagamit yung Iteracare, nag-o-open po ulit yung parang duct po doon para mag-circulate. So nawawala po, nababawasan yung pressure nung sa mata. Kasi nag-circulate na po doon sa yung loob ng mata niya, yung fluid po Para po doon sa 1 week na bagong opera lang na may gallbladder stone, pwede daw po bang i-blower ang part na naoperahan? At ilang minutes daw po pwede? Pwede po, pwede po. Kasi ang purpose na po natin diyan is una, siyempre pagka post-surgical, una yung mawala yung pain. Ano po? Yan. And then pangalawa po, para mas mabilis ang wound healing. So ilang minutes, pwede po yung 15 minutes, 2 times a day. 15 minutes, 2 times a day po. Doon sa mismong area po ng ano po mang ginawa sa kanya, yung classic na cholecystectomy o yun pong laparoscopic type. Kasi po yung laparoscopic, yun po yung binubutasan lang, and then yun po ginagamit yung laparoscope, yun na po ang nag-ano. So maliit lang po ang butas nun. Pero pag yung classic po na cholecystectomy, yun po yung may baak doon sa may ng kanyang dito, sa may below the ribs, pa ganito po. Yun po yung classic na cholecystectomy. Okay.
Yes, Doc, pwede daw po with regards to Itera Bio. Is it safe to use Itera Bio daw po? Number one, meron siyang acute decompensated heart failure. Pwede naman po, pwede po. Wala, hindi naman po problema po yun. Although doon sa isang parang precaution po doon, is yung may lung dysfunction. Pero na-discuss ko na po dati pa yun. So kaya lang naman po kasi parang uh, uh, tawag dito po pinaiiwasan yung mga conditions, not exactly sa heart. Kasi baka po mamaya matrigger po, pag matrigger yung kanilang parang napapagod bigla, tapos magkaroon sila ng parang yung tawag po, nahihirapang huminga na parang yung hinihika ang tawag. So parang ina-avoid po yun. So, pero depende po. Meron naman po kasing, di ba, parang yung nabanggit nga yan dati, na meron na may metal implant, di ba? Isa sa precaution, pero yung relative ng isa nating si May, sabi niya, kahit may implant yung kanyang anak, okay lang nagagamitin. So ganun din sa Bidaytero. Mga lang naman, precautions lang po yun. Kung hindi naman po parang mararamdaman po ninyo, let's say yung isa, may nagtanong din sa akin, may tooth implant daw. Okay, paggamit ng Itera Bio. So just like it. Yung tooth implant naman, napakaliit lang po nung metal na ikakabit po doon, kung isa-isa lang. So sa tingin ko naman po, hindi naman maapektuhan po yun. Hindi naman po ganun ka. So ang nakakatakot lang po talaga dyan is yung mga, let's say yung mga pacemaker, yung mga defibrillator, yung po may mga charge, may mga batteries. Yun po ang talagang very, very po natin na huwag gagamitan po ng Itera. Yun po ang aking absolute contraindication. Meron po kasi sa tinatawag siya relative contraindication at meron po sinasabing absolute. Pag sinabing absolute, ay talagang hindi pwede. Pag relative, case-to-case basis po yun. Depende po. Ano po? Yes, Doc. Nasagot ko ba yung question? Nasagot ko ba yung... Yes po. Sa bio din po ulit. Meron din pong coronary artery disease chronic with left ventricle systolic dysfunction. Pwede po, pwede po. Pwede po. Just like, yun naman ang function din po naman ng ating Itera Bio is just like Itera Care. Ano po, yung ating pong blower. Ganun din naman din po yun. Although may advantage ang ating Itera Bio because meron siyang negative ion, di ba? Nung una, gumagamit din ako ng negative ion generator. That's yung ginamit ko nung nagkaroon ng yung sa chikungunya, and then during that time din ang dami ko rin pinagagamitan kasi noon nung ginagamit ko yung negative ion generator kahit may parang kasi frequency din kasi mga ganun din. So ay sa nga pala. Meron nga pala akong pakita sa inyo excuse lang na. Ayan, may pabonus si Doc Alex. Yeah, ito lang ha. Ito ay Cure for All Diseases. Ito libro. Ito yung mga, alam mo, mahilig ako magbasa na magbasa. Yan. Ito is about frequency din. Ito yung author nito, nung book na ito, nag-research siya about yung frequency din. And then, sabi nga niya, certain ailments, certain mga parasites, yung mga sakit-sakit natin, everything sa ating, make certain frequency daw yan. So, di ba, parang sabi nga natin, parang di ba yung frequency, ba yan? Vibration din yan. Di ba nang una, usong-uso yung, pagka-vibes mo, okay kayo. Di ba? Parang ganon. So, ito naman, yung sa frequency, hahanapin niya yung frequency na, yung ganong frequency, doon niya ma-eliminate yung bacteria or virus ba yan or parasite ba yan. So ganun, nabanggit ko lang ito, bigla ko kasing naalala kanina, sabi ko, yan. Kasi iba, we are talking here of frequency medicine kasi parang natin itong Itera Care, Itera Bio, may frequency din yan. So yun lang po naman, nabanggit ko lang itong book na ito. Kasi isa yan sa pinagbabasihan ko kung bakit ganun ako kabilib sa frequency, sa mga frequency medicine, mga gadgets and devices using frequency. Doc, pwede pong pa-flash po ulit ng book para po mapicturean. Okay, sige. Ito ang kanyang one is sige, ito 'yon. Yan. Pataas po ng konti. Okay, sige po. Ayan, yan. 1, 2, 3. Ay, nawala.
Nawala? Parang ako ang napipicturean. Sandali lang po. Ay. Ayan, nakuha na po. Okay. Okay, okay na po ba sa mga yan po? Ayan, Yeah, thank you so sige. much Eh, for may sharing that, worth Doc. reading din kasi yan. Ano mo kasi ako Opo. mahilig ako minsan nga pag ako nasa mga bookstore yung ano tawag dito, yung mga lumang libro, matyaga ako magbili and then ang dami ko natututunan diyan. Ang dami ko natutunan. Kasi pag minsan pumunta ka sa bookstore, national or mga minsan walang ganitong libro eh. Maano mo sa mga let's say yung mga ibang bookstore na hindi masyadong pan ang kanilang mga books na hindi sila yung medical books talaga. Kasi ako, sa totoo lang, ako ay although ako attend ng mga ano namin, ang mga seminars namin, mga convention, pero sabi ko sa kapwa ko doktor, I am more interested sa controversies in medicine. Yun ba hanggang ngayon sa medicine, sabi nga natin, medicine is not an exact science. Kaya po nagtatalo-talo minsan, yung estudyante ako, isang plaka lang ng x-ray, sasabihin ng isang consultant, ano yan? Yung isa sasabihin, ano yan? Pero, di ba, parang, yeah, di ba ganun tayo nung nasa medical school, mga consultant, hindi sila iisang sinasabi, kaya may opinion ito, may opinion ito, then sabi magtatalo-talo na sila, kung sino mas magaling, edi yun na mag-prevail, then inaano natin yan, kung alin ang mas magandang sundin. Okay? Sige, go ahead na po. Yes. Ano daw po yung interval time after using Pro at iTera Bio in between? Wala naman po. You can use it right after yung mag-iTera Bio kayo. So, Kami wag nga, lang po magsabay. okay. Doon kami po pinagsasabay namin. Habang Depend. nag-iTera Bio sa paa, nakatutok yung Pro with the mic Okay. stand Kasi para ayun yung mabilis ang actually nakita oras. ko rin yan sa advisory sa atin, sa advisory. It was I think meron diyang may nag-post niyan na hindi kasi frequency parehas yan. So, pero depende, sabi ko nga, it's not an absolute contraindication. So, depende sa atin. Kung you Discretion. do not feel anything na masama sa'yo, okay lang, go ahead. Wala naman pong ganun ka, Hindi naman pa makakasamang kung ano. Kaya lang, syempre, pareho daw frequency. Ako nung una kasi, nung ginagamit ko rin yung ganyan, meron akong kasi yung gumagamit ako na yung isa na gumagamit ng frequency and then I was using the negative ion generator. Iniisip ko ngayon kung pwede ko bang pagsabayin, para ako sa akin, para makasave ng time, minsan pinagsasabay ko yun. Okay naman, wala naman pong masamang nangyayari sa pasyente. Observation ka lang po. Yes. So, yeah, for your So, own kung ginagawa discretion. niyo yun, di ba nabanggit mo yan? Wala naman Ginagawa ako, po namin. Yes po. wala Kasi naman, pag di ba? Wala naman kayong nararamdaman na parang medyo sumasama ang pakiramdam wala ninyo. po. Mas O, di better okay lang. po. Mas better kasi mas mabilis habang may ginagawa kang gano'n, di ba? Nagzo-Zoom meeting ka or Oo. So, tinatype ka, may kung yung mga intervals, ako sa akin, right after na gamitin nyo, go ahead. Gamitin nyo na yung Pro nyo or yung inyong Yeah. classic na device. Okay. So, moving forward, pwede daw po ba ito sa may sepsis? Sepsis. Opo. Syempre pag sepsis po, nasa hospital po yan, Oh. talagang medyo pwede pang nasa ICU din dahil nga pag sinabing sepsis po, yung infection niya talagang all over na, nasa blood na po niya. Okay, so sepsis is parang kung nagbababa ang immune system. Pwede pong gamitin, so as long as papayagan kayo ng doktor po na gamitin. Pero you can use it kasi ang ating iTera is mag-ano po ng immune system. Ibuboost yung immune system niya. Iyon na nga ang problema. Pag may sepsis, napakababa na po ng kanyang resistensya, napakababa ng immune system niya. So pwede pong i-boost yan ng iTera. Meron magpapaalam po kay sa doktor, baka mamaya may mangyaring kung sabihin, kaya lalong lumala gawa ng ITER. Nasisi pa yung iTera, no? Oh, Opo. yes. Yan ang No. sabi natin kanina, disclaimer natin. Hindi yan Mm. lahat Yeah. huwag niyong sasabihin, kaya po ng ITERA yan. Tapos may nangyari. Ay kayo, masisisi. Yes, correct po. Sa hemifacial spasm, doc, saan daw po i-blow? Hemifacial Spasm. spasm. So kung alin po yung side po ng
phase na may spasm, doon niyo po i-blow. Ano pa, ikot-ikot lang po doon, mga paikot-ikot. Kasi pag nag-i-spasm, ibig sabihin po muscle, nerve twitching, muscle twitching, yung po ng nerve ang problema. So kaya po, i-blow nyo lang po yung side na yon. Sa bagong panganak, Doc, pwede daw po bang i-blower? Bagong panganak. Bagong panganak, gano'ng katagal na nanganak? Right after. Hindi po sinabi eh. Miss Lily Weng Marco, pakisagot po si Doc. Kasi ganito, dahil di ba pagka bagong anak, ang inaano natin kasi diyan, binibigyan natin sila ng oxytocin, para po mag-contract yung uterus. Kasi pag hindi po nag-contract yung uterus niya, magkokos po yan ng postpartum bleeding. Yung bang magduduguin po siya ng malakas na malakas, nakakatakot po yun dahil pwede po matuyuan, sabihin, yung excessive bleeding, di mangangailangan po ng kwan. And then, pag minsan nga po, pag talagang excessive bleeding, hindi po makaya ng mga tinuturok, yun po ay nag-emergency na hysterectomy. Tinatanggal po yung mismong yung uterus po niya kasi ayaw niya na mag-contract, hindi na po makaya ng gamot. So, no choice po yung kundi alisin po yung uterus niya para po hindi na mag-bleeding. Makakatulong bang Itera? Well, siyempre ang ano po natin, iniano muna po natin na kung nag-contract na po, wala na pong problema, wala po, pwede pong gamitin ng Itera. Basta So, okay na po, wala nang bleeding. Okay na, sorry, controlled na, wala nang bleeding. contracted So, ng uterus niya. hindi po nagmamatter kung 1 week na po or after a Okay lang month na po. Wala pong as diferensya long po. as wala na pong bleeding. Kasi right after naman yun ng pagka-anak niya, immediately magko-contract yun. So yung bleeding niya, siyempre meron mga bleeding na po yun, pero hindi naman po masama yun. Normal na po yun, may mga discharges na siya. Okay. Kapag bagong tanggal daw po ng bukol sa breast at ang resulta ay stage 4 cancer, ano po ang dapat gawin para matulungan ng Itera Care? So sundin nyo lang po kung ano ang advice po ng inyong doktor, kung mag-undergo po ba siya ng chemotherapy o kung ano pong dapat gawin. Ang makakatulong po ang Itera, so i-blow nyo po yung mismong yung breast na tinanggal, and then yung po mga lymph nodes. Anyway, ginagawa naman po natin kasi yung basic protocol. Pero kung ang pag-ano po nyo kasi usually po ang mga lymphatics po na involved sa breast kasi yung po sa axillary. So ano niyo po yung mismong yung site ng inoperahan, and then po yung mga axillary. Yung anyway, mas okay po pareho ng side ng axilla, pero pareho niyo na pong ang anuhin po ninyo, i-blow niyo po. From Quezon Province, Doc. Ayun, kababayan nyo yata. Yung matagal na daw po na stroke, mga 7 years na daw po, bedridden na. Based daw po sa experience nyo, kaya pa daw kayang matulungan na makabangon at makalakad gamit itong Itera Okay, Care. ako po personally, ang mga nagiging pasyente ko po na na-stroke, meron po ako ngayon na 2 years na. 2 years na. Nangyari kasi sa kanya, nung dati para may therapy na po ang ginawa sa kanya, kasi nga po medyo pag minsan malayo sa amin yung bahay niya, yung kanilang lugar. So minsan po hindi na nabalik. Pero recently po nagbalik, sabi naman niya may improvement. So para sa akin po, di po ba meron tayong mga testimonials po na up to more than 10 years naka-recover po. So wala pong masamang i-try nyo. Yes. Magtsatsagaan nyo po. At least meron po magiging improvement yan. Promise. Hindi po yan yung tawag po dito kung dating bedridden na. Kahit pa paano po makakabangon-bangon po ng konti. So, although hindi lang po natin masasabi na siya mag-back to normal na po, hindi po. At least may mag-improvement po yun. At malaking bagay na po yun. Yes.
So, paano po daw sa may psoriasis, Doc? Saan daw po i-blow? Psoriasis. Okay. So sabi ang psoriasis kasi karamihan sa balat po ang naapektuhan. Pero pwede pong yan sa kidney, pwede po yan sa mga, halos lahat po ng organs kasi pwedeng maano po ng psoriasis. Ano po, yung recently po meron tayong isang nagbigay po ng testimonials na nag-improve po siya gawa ng sa may psoriatic arthritis po yung kanya. Okay. Pero kung ang problema po ay sa balat, ang protocol po na magandang gawin is kung alin po, kung pwede nyo nga pong panghilamos yung charged water o kung pwede nyo panligo po yung charged water, pwede nyo naman po kung ipanliligo po ninyo, pwede naman po yung tap water. Di po ba? Nakalagay sa mayroon pwede. O siguro kung gaano katagal, pwedeng kung hindi dapat po, hindi sa timba kasi plastic yon. Meron po yung mga tapayan na yung nabibili po yung sinaunang earthen jar, ano po ang tawag po doon. Okay. Yun po, yun ang panligo nyo or kung hindi po, kahit spray nyo lang po muna yung inyong areas na may lesions po ng psoriasis and then tsaka nyo po i-blow. Blow nyo po yung lahat ng merong areas na meron pong lesions po ng na apektado po ng psoriasis. Pero ano po kasi as a medical doctor, meron po akong isang binibigay. Although ito ay supplement ito po pwedeng i-try. Binibigyan po ng vitamin D3 and high dose. Although siyempre once in a while kasi meron nga akong isa naging pasyente po noon na-share ko na po ito dati. Sila po yung mga unang-una kong ginamitan ng aking iTera Care Classic. Ilang sessions po, naka 10 sessions siya. So, ang pinagamit po sa kanya, merong alam mo pag sa derma, ang daming gamot na ibibigay po diyan. Ako naman po, very basic. Yung sabon na moisturizer para hindi po manuyo yung balat niya kasi sa psoriasis po, although parang yung nag-scaling and tapos yung nagkakaroon ng parang nagbabalat-balat po ang tawag doon, parang nanunuyo na parang medyo bisan wet yung kanya. So pinapagamit ko po din siya ng moisturizer para po mas marami kasi diyan yung tawag dito, flakes skin flakes para po sa mantignan. So pinapagamit ko po noon. Then binibigyan ko ng vitamin D3. Very very seldom na nagbibigay po ako ng steroid. Very seldom po pero vitamin D3 moisturizer at saka ginamit. Yun po yung aking una. Alam niyo po siya nung naka 10 session siya, bumalik siya sa akin after 1 year. September last year, then September na-share ko na po ito. Sabi niya sa akin, pagkatapos po noon, hindi na bumalik man po, unting-unti lang. Anong iniinom niyo? Wala po, kahit ano. Vitamin D3, hindi na rin po. So sabi niya, tuwa ako sa kanya. Talagang totally daw, wala na. Kung meron man daw bumalik, kaunting-kaunti, hindi like before, nung di pa siya nag-itera. And imagine hindi naman siya yung regular na nag-itera, kundi nag-10 sessions lang siya ng itera na for 30 minutes each session. Hindi na sabi niya, parang sabi niya, hindi na daw niya nararamdaman. Siguro merong maglalabas ng konti, pero hindi na katulad dati na masyadong yung ang tawag sa amin ito, nakahagas ka ba, di ba? Nakakatamad yung may mga lesions na tumalabas sa iyo. Hindi ka kasi unang-una, nahihiya ka lumabas. Kaya nung dati pupunta siya, yung naka-close neck siya dito, tapos naka-long sleeve. Pero pumunta siya nung na-share ko, naka-t-shirt lang siya. Naka-t-shirt na puti. O hindi, sabi, na-expose na yung ganito niya, na yung dati yung punong-puno nung kanyang lesions. Ngayon, okay lang. Naipapakita niya na sa buong mundo na na siya. Wala na siyang lesions. Wow, that's amazing, Doc. Yung 10 sessions niya po within 1 week, 1 month, 2 months, 3 months, Kasi ano nga po dito yun ba siya? sa akin, di ba, pag pumupunta, alam mo siya ay, anong tawag dito? Almost 1.5 hours away. Ang biyahe pa niya papunta doon sa clinic. Papunta sa clinic. Ganon siya. Tapos siya, hindi naman siya araw-araw. Yun na nga, yung during that time, hindi ko naman sila yung actually namumonitor araw. Pero every other day, pupunta siya. Nagtyaga siya ng 10 sessions or more or less 10 sessions yun. Alam ko. Okay. Na-share ko yun eh. So Na-share ko within yun the sa month po, within the month yung 10 sessions Oo, niyo na yung buong tuloy-tuloy month na yun, po. doon lang siya, pabalik-balik lang siya. All 10 right. 10 or more lang. Siguro, pinakamadami na 12 sessions. Yun, sabi nga niya, hindi na po bumalik. Wow.
Really amazing, ano. Doc, para daw po doon sa may clip sa brain at tumutunog ang tenga. May connection po ba yon, clip sa brain tsaka yung tumutunog po ang tenga? May clip Opo, meron daw po siyang clip sa brain. kasi nagka-aneurysm. Most Hindi likely, po kasi clear. ang clip ginagamit sa aneurysm, wala naman, wala akong nakikitang doon. Walang relasyon yun. Paglalagay ng Mhm. clip at saka yung Opo, at saka pero yung yes, pwede po ba na itutok diretso sa brain yung kanya pong ay kasi may pag-blower? clip, most likely, yun, wag na muna, wag lang. I-avoid na Okay. lang niya yun. Alright. Sa heart enlargement, doc, saan daw po pwedeng i-focus ang pag-blower? At Mm-mm. nagka-water ang lungs. Okay. So, ang tawag doon sa kanyang condition ay decardiomegaly, pero siya may congestive heart failure. Ibig sabihin noon, una, ano bang naging cause ng kanyang heart enlargement? Meron ba siyang valvular defect, yung valvula? Or siya ay may hypertension? Kasi ibig sabihin noon, kaya lumalaki ang puso. Di ba normally, nagpapump ang puso. So, pa siya nagdi-distribute sa circulation. Pabalik-balik lang po. Ngayon, kung may hypertension, ibig sabihin nun, yung kanyang force para mag-flow yung, mapump niya yung dugo papunta sa circulation, mas malaki. Ang muscle sorry, ang heart is muscle. So, di ba parang yung ating mga muscle, pag over ginagamit natin yan, di ba nagkakaroon tayo ng muscle enlargement, di ba? Di ba? Ganun, Yes po. lumalaki yung ating, nagbibuild yung ating muscle. So, ganun din ang puso. Yan, kung may mga valvular defects din siya, ganun din nahihirapan siya bumomba. Kaya first and foremost, ano ba yung cause ng kanyang heart enlargement? So dapat ginagamot yon. Hindi basta, although ang ITERA, event kung tatsagain ninyo, kahit pa paano, hindi naman siya, kumbaga, sabihin natin, kasi ito, namin, di ba? Once na lumaki ang puso mo, hindi na babalik sa normal yan. Konting-konti lang, although may Oh. mga studies na sinasabi na with this medication, lumiliit lang ng konti. Kasi, di ba, ang muscle natin, ba pag malaki na yan, di ba talagang malaki, di ba? Makita mo yung mga malalaki ang binti, malalaki yan, mga nagba-bodybuilding, malalaki siya, Unless na yung muscle mo, hindi mo na ginamit, that's the time mag-a-atrophy yun. Mm. Ang puso natin, hindi naman pwedeng, hindi na Hindi mag-pump yun. gamitin. So tuloy-tuloy Mm. pa rin. Di pag tumigil ang pag-pump yun, edi For that's it. them. That's it. Di ba? Kaya hindi na siya basta maliliit. Pero yung function ng heart mo, kasi di ba kaya ka nagkakaroon ng tubig na sa baga kasi nga nagkakaroon ng congestive heart, pwede pumupunta, pwede ka magkaroon ng ascites, mag-liver enlargement, magkaroon ka ng edema. So at least kung ginagamit mo ng Itera Care, nag-i-improve yung function ng muscle mo. So yun ang magagawa niya. Pero hindi ko sasabihin na liliit pa kasi based talaga noon, talagang since time immemorial, lagi sasabihin ng doktor sa iyo pag may cardiomegaly ka, hindi na po yan babalik sa dati. Although ang purpose po natin kaya medication para wag nang lumaki at mag-improve po yung function. That's it lang. Yeah. So, saan daw po dapat Yun i-focus, po, Doc? dyan sa heart area din po. Diretso sa heart area Diretso po. po, diretso din. Okay. Doon daw po nagka-water din daw po ang lungs. Yun na nga po, kasi nga pag hindi nag-improve ang function ng lungs, tuloy-tuloy pa rin babalik yung yung pag nagkakaroon ng congestion po ang tawag po namin. So yun Okay. po, hindi yung heart per se kasi na doon ang although pwede pa rin yung idamay na. So yung heart, yung gitna, and then Mhm. pareho pong kwan kasi yung tubig po na yun nandoon sa hindi naman iba kasi yung tinawag natin pleural effusion. Iba pinatawag yung pleural effusion, yung talaga may tubig. Ito naman, pulmonary congestion ang tawag. Ano po? Iba po yung pleural effusion, iba po yung pulmonary congestion. Okay. So, ang pag-blow po niya, diretso sa heart, tsaka po Heart, and then, diretso sa ano na rin lungs. yung lungs Both, niya. both Isamay lungs na po. po ang Pwede na rin po. focus niya. Okay. Mga ilang minutes po, Doc? 15 minutes na total, ano nyo lang yan. Sa Oh, heart. all right. How about, Doc, sa may mild hyperthyroidism? Ilang Mild beses daw po per hyperthyroid. day? Apo. Okay, sige. So, una po ay dapat ay under medication po kayo. Meron po binibigay ang doktor na para po yung thyroid function ninyo para magbumalik sa normal. Okay? And then kung panggamit ng Itera, kasi meron po ako ngayong
hyperthyroid although sa kanya kasi ang tawag po diyan sa yung ang tawag po na sa amin diyan thyroid na lubog. Ano yung Thyroid na hyperthyroid? lubog. Kasi Oh, yung hindi usual po kasi kita. yung thyroid adenoma kasi, yung dating ang tawagin dito yung Busio. Ano kasi way back before, takot magpa-opera ang mga may goiter. So lumalaki na lumalaki yan, di ba? Ganito, sasabihin iba po, ito po ay 20 years na, ang anak ko po ay maliit pa, ang laki po, ang anak ko po ay may asawa na, nandun pa rin kasi takot. Pero ngayon naman, since, tawag dito, hindi na natatakot magpa-opera ang pasyente, at saka parang ngayon medyo madali na. Kasi meron ako isang nag-ask sa akin na bakit daw pagkatapos niya maanuhan ng goiter, nawala yung boses niya, hindi nahihirapan siyang uminom ng tubig, yung solid foods okay, pero pag liquid masirap daw siya. So may marami kasi noon yung una yung mga komplikasyon. Pero kung halimbawa at mild hyperthyroidism lang, so siyempre sa metabolism po ang problema po ng hyperthyroidism. Pero kung makokontrol po niya yung ito kasi pag may hyperthyroidism mild, hindi pa niya po mararamdaman yung mga nagpapalpitate, hindi pa niya mararamdaman yung parang madaling pagpawisan, madaling mapagod, at hindi pa rin niya maramdaman yung naglulus siya ng weight, at saka po yung isa pag yung ng hyperthyroidism, ano po ba yung parang yung namulaga Lumuluwa yung ang mata mata. nila, yung parang nanlilisik ang Lumuluwa. lumuluwa, okay. So yung so ganun po so yung pag mild hyperthyroidism, kayang-kaya po yan ng Itera. Dito tutok niyo po. Ilang Kasi beses daw po per day, Doc? 15 minutes, 2 times a day. 2 times a day. Okay. Saan daw po pwede blower besides sa leeg? Basic protocol. Ganun yun po. Basic protocol. Okay. Basta ang focus blowing po sa leeg Yes, talaga. sa leg na. Okay. How about sa may vertigo, Doc? Paano daw po siya gamitin? Yun po. Sa both ears, left and right, 5 minutes, 5 minutes. Kung hindi kaya, pwedeng increase niyo po hanggang maka 15 minutes, 15 minutes each side. Okay. Nag-take ng infuse ang anak ko ng gamot na vedolizumab dahil sa Crohn's disease. Pwede din daw po ba siyang i-itera? Crohn's disease. Ang problema niya is Crohn's disease. GI, sa GI. Anong ininom nga niya? Vedolizumab. Oh, hindi ako familiar. Well, anyway, pwedeng niya ay sa kasi pamamaga yun ng ang Crohn's disease as far as I know, is pamamaga ng sa bituka. So pwede niyang i, i, i-blow yung whole abdomen niya. Mga 15 minutes and 2 times a day. Then, charged water po, malaki maitutulong po niya. Dadamihan niyang pag-inom ng charged water. Okay. Safe daw po bang i-blower ang eyes after cataract extraction? Especially Di dapat kasi po, oo. may Kasi pag, intraocular lens daw po. hindi na po, hindi na. Insertion. Hindi na po niya iboblock kasi may lens na, may artificial lens na. Hindi na po Hmm. pwedeng Direct. Hindi na po pwede i-direct. ang direct blowing. So, pwede sa mga other parts of the body. Yes Or sa po, head yes po po. pwede. Okay. May CT scan result, may right pituitary gland is enlarged. Can I use my pro and where the location to direct blower? Pituitary gland. Po nasa po Pituitary ng brain, gland. nasa po. Ayan, sige, pituitary gland. I-blow niyo lang po yung head niya. Siguro para makover is forehead, top of the head, at saka back of the head. Sa cesarean operation daw po after a week, naghihil naman daw ang sugat. Pwede na po bang i-blow na? Pwede na po. As long as wala pong bleeding, diba? Yes, pwede po. Okay. Makakatulong daw po ba ito sa may autoimmune disease or sa mga may allergy? Opo. Kasi i-regulate niya po ulit yung ating immune system. So kasi po, di ba, pag po kasi ganito po yun, yung immune system po kasi natin, merong sinasabing overactive, merong hypoactive. Okay. Pag yung sinabing autoimmune, hyperactive, na ibig sabihin po nun, yung mismong cells din na normal sa atin, kinakalaban din. Kinakalaban din po ng cells natin. So napaka-importante po diyan, i-blow niyo po ang ating
spine. Sa spine po kasi, nandyan po ang stem cells. And then, so siya po ang magre-regulate din na para kung ano po yung, kasi po yung sa immune system po natin, ano yan meron pong mga cells, mga beta cells, tawag po dito, T lymphocytes, ganun. So, yun po ang magre-regulate po yung atin pong paggamit ng Itera. Para And sa then yung heart, mga glands. okay. Para daw po sa heart failure na meron din pong atrial fibrillation. Na-admit po siya last month dahil nagka-congestion of the heart po. 90 years old female. Apo, di yun kanina po yun yung diniscuss ko din, yung may congestive heart failure. So, nyo lang po sa part ng heart and then idamay nyo na po yung kanyang both lungs. Yun na lang po. Pwede daw po ba sa charged water yon, Doc? Ano pong gagawin sa charged water? Pwede, in connection po dun sa question niya, pwede po ba siyang uminom ng charged water din? Apo, ganito po, kasi pag meron kayong congestive heart failure, inaano din po ng limited din po kasi limited din po ang fluid intake po. So dapat po ay alam po ng doktor po magsasabi sa inyo kung ilang ml po ng tubig po ang dapat na iniinom. Kasi mini-measure din po yan yung input at output po. Kasi pag po naparami ang inyong tubig, di po ba, tawag dito, yung heart nyo kasi binubomba po yung dugo. So pag marami po ang fluids po natin, so nag-i-excess po tayo, imbis na sa circulation po natin, merong ibang tawag po dito, yung pagpump po ng blood natin, hindi na siya masyadong ito po yung kumbaga ang tawag natin ay imbis na pa-forward, pabalik. So yung pagbalik po noon, pabalik po yung sa lungs, pabalik po sa liver, pwede po sa magkakaroon ng ascites yung tubig din sa edema. So kaya po nililimit din po ang tubig. Actually hindi naman yung tubig mismo ang para magkokos po ng kanyang congestion, kundi nililimit lang po natin. So whatever amount po ng water na pwede niyang inumin, pwede po yun i-blower. At yun po, pwedeng i-blower po yun, i-charge yung water. Kasi yun po yung inumin niya. Whatever amount po na sabihin ng doctor. Yun, yun kung alin Okay. yung, yun ang i-blow niya lang yun. Okay. Question, Doc, bakit daw po natigil ang menstruation pag nag-blow sa puson yung anak niya na may PCOS? 1 year na po siyang umiinom ng gamot niya, 20 years old po. Natigil Bakit? po ang menstruation nung nag-blower sa puson. Okay, so ganito, ang PCOS kasi ay sa ovary ang problema. Kasi yung ovary kasi natin, yun natin, sorry. Yung ovary ang Meron na nagkokontrol rin ng kayong ovary. sorry. Hindi pa naman. Yung ovary kasi nagkokontrol ng ating ng hormones nandoon. So yung hormones ay nagkokontrol ng menstruation. Okay? So pag mine-regulate siguro by this time para bang 'di ba pag PCOS it's a polycystic ovary syndrome, marami siyang cyst doon. So di parang kumbaga ngayon nung ginamitan siya ng Itera parang tawag dito regulate na yung so for the meantime pwedeng ma-stop muna yung kanyang Mm. menstruation. So yun ang possible explanation doon. Kasi nga Mm. na yung kanyang mga ovaries. So, Pwedeng nare-regulate lang. mare-regulate na. Baka by that time ay di na yung magsisimula ng maging pag bumalik na ulit, doon na unti-unti nang mawawala yung kanyang mga alam niyo naman pag may PCOS sa ang mga nararamdaman sumasakit ang puson, irregular ang menstruation, di po ba ganon? Okay. So, tuloy-tuloy lang po ang Yes, pag-blower. tuloy-tuloy lang po. Yes. Doc, meron daw po kayang effect sa hepatic cyst ang pag-blower? Ibig sabihin kung liliit ang hepatic cyst. Mhm. Well, anyway, ang hepatic cyst naman is parang benign, hindi naman siya delikado. So, depende kung gaano kalaki. Although, wala naman pong ginagawa pag hepatic cyst. Ino-observe lang po yan. Kung makakatulong ay Tera, subukan nyo lang po. Subukan nyo lang po. Try nyo lang po. Wala naman pong mawawala kung ita. Pero ang importante, hindi naman po ibig sabihin pag gumamit kayo ng Itera, lalaki yung cyst nyo.
Hindi naman po. Mhm. Pero i-try niyo pong gamitin. And Okay. then observe po kasi yung hepatic cyst after halimbawa ilang months, every 3 months, titignan kung lumiliit, kung lumalaki. Mhm. So Follow. makikita niyo po 'yan sa paggamit niyo po ng Itera. I-blow niyo po doon sa part ng sa liver, sa right side. Okay. Ilang minutes po, Doc? 15 minutes 2 times a day. Then inom Okay. ng charged water. Follow-up question po doon sa may PCOS. Ilang minutes daw po ang pag-blower? Sa PCOS, di ganun din po, 15 minutes 2 times a day. Okay. So basta tatandaan lang po kung ano yung problematic area o yung concerned area. Yun po ang focus blowing, 15 minutes po yun. 15 minutes po. At least Yes. 15 Opo. minutes. Para sa Pwede po lahat. hanggang 30 minutes. Ako kasi, pag ganbay napunta sa clinic, yung dati yung ginagamit ko yung classic, 30 Mhm. minutes po lagi ang pinapagawa ko sa pag nagbo-blow. 30 minutes po. Kung alin yung area na, concerned area, 30 minutes po ginagawa ko to. Para po magkaroon ng significant result, dapat mas matagal. Mas Okay, matagal. yes. Ilang minutes daw po sa gout ang pag-blow? Sa gout. Okay, Gout. 15 minutes din. Pero pwedeng mahabaw, hindi pa kaya ng 15 minutes. Hanggang 30 minutes, okay lang po yun. 2 times a day. O hanggang 3 times a day, pwede po. Pero sa gout, pag nag-ano po ng Itera, mabilis mawala yung masakit. Yes, yes. Although, syempre, pag-start po ng pag-blower, sobrang sakit. Titiisin nyo lang po talaga kung hanggang ilang minutes yung kaya ninyo. Sa may fatty liver, Doc, at sa may bato sa apdo, saan daw po ibo-blower at ilang minutes daw po? Iisang tao ba yun, yung may fatty liver at Opo. saka At yung saka may bato sa apdo. to sa abdo. So, ano lang niya yung sa kanyang liver, sa liver, dito sa side po ito. Sa may, yung tapat po ng ribs, lower sa yung baba ng ribs po, sa right Mhm. side, doon niyo po. Kung magkasama yung May may bato fatty sa liver apdo. at saka iba to sa abdo, tagalan niyo po, gawin yung hanggang 30 minutes siguro po, 30 minutes, mas Hmm. maganda, mas magandang effect. Magkalapit po ba ang liver sa apdo, Doc? Itong liver. Ang abdo po nasa ilalim Ng ng liver? liver, nasa Ah, ilalim. okay. Tama, tagalan nga, no? Magkaroon Dalawa-dalawa na yun. dalawa-dalawa pala yan eh. Ayun. Sa may parasite po sa katawan, Doc, makakatulong po ba? Wala akong anong panha with regards to parasite. I don't think kung baga meron testimonial o sa iba. Pero personally ako, wala akong na, na tawag dito, na ginamitan ng Itera na wala lang parasite with regards to sa parasite. Wala po akong idea, wala akong experience din. So, although yung nabanggit ko kanina, yung sa frequency, doon sa frequency na discover niya, doon pwedeng mamatay ang parasite. Pero, hindi po sa Itera po yan. Meron po kami dati na testimony, ang parasite niya nasa eyes. Tapos, blinower po yun. Nangangati siya, tapos parang may mga gumagalaw-galaw, parang nabuhay yung parasite po, no? Pero ang maganda po doon, after niya pong yung i-blow yung charged water, yun po yung pinang-ano niya rin sa eyes niya, para pong lumabas. Naglabasan po. So, nakatulong po sa paglinaw din ng kanyang eyes. Yes. So, Yes. yun din po ang Subukan isang lang, subukan ina-advise ko, lang. kasi pag medyo uso ngayon ng conjunctivitis, yung sore eyes, pwede niyo pong gamitin yung charged water na yun po ang inyong gagawing eye drops. Or ang gagawin niyo po, alimbawa, umaga, di ba, pag may conjunctivitis, nag, nagdidikit na yung pilik gawa ng muta. Pwede niyo pong yun ang panghilamos, yung charged water ng panghilamos. Ang gamitin nyo lang po, hindi na itong mga purified water or yung tap water, yan ang gawin niyo, yun ang panghilamos po niyo. Ang ganda po. Then gamitin niyo po na tawag dito, yung ito na, yung mga purified water na at na-charge nyo na. Yun po ang gamitin niyo namang pangpatak sa mata. As often as 4 times a day, tapos tsaka nyo po i-blower ng 5 minutes lang. Bilis po mag-ano po yung inyong yung inyong conjunctivitis. Wow. Doc, how about po sa may heart problem na biglang nahihirapan huminga after blowing sa heart area?
It took 3 weeks until now, nahihirapan pa rin huminga, kaya huminto na siyang gumamit ng iTera Care. Ano po ba ang dapat gawin? Okay, so pwede kasi na mangyari na pag nagbo-blow siya, kasi di ba may heat, baka parang nagkakaroon siya ng parang yung feeling ba niya na mainit, parang nahihirapan siyang huminga. Pwede kasi yun, ano. Then siyempre nagkakaroon din ng, although tulad nga nung kaninang dinidiscuss natin, actually dapat nga sana ang mangyari, dahil nga nagkakaroon ng increased blood flow at nagkakaroon nga ng improve ang microcirculation, the more na dapat na hindi siya mahirap. Kasi iba yung nagkakaroon ng angina, ang tawag natin doon, yung mga parang biglang nagsisikip ang ugat sa ano. Pinapainom nga sila ng mga tawag dito, mga isosorbide, vasodilator para po magbuka yung kanyang blood vessel. So actually, ganun sana ang gagawin ng Ang iTera iTera Care po, di ba, parang kanya, ano. vasodilator. Although vasodilation talaga, hindi ko lang maano kung bakit ka sa kanya nakakaramdam siya nung parang Mahirap sa nahihirapang paghinga. huminga. So, Yes po. parang baliktad Oh, ang epekto sa kanya. Although sabi nga natin anything goes, ano. Meron yes. ka, sabi nga natin, merong iba na pag Na nag-aitera maayos sila, gumaganda ang pakiramdam. pakiramdam. Meron namang iba na yun nga sinasabi natin, Nag-healing bakit crisis. yan, oo, ganun din. So, anong Mm. gagawin mo? Pag samantala, so, stop mo muna. Yan. And then, paunti-unti muna, try nyo muna paunti-unti i-blow yung sa heart area. Or, ano nyo muna ay dun muna, basic protocol muna kayo muna. Huwag nyo munang i-ano yung heart area. Then, unti-unti. Then, so, ganun, observe nyo po muna. Yes po. Wag na muna po direct blowing sa heart. Pwede po sa spine na lang muna. Tapos yung Hmm. sa basic protocol. Ayun. So, ah, nasagot na yan. Sa Bell's palsy, Doc, saan daw po magfo-focus? Okay po, alin yung kanyang affected side sa face po, yun po ang iboblow niya, 5 hanggang 15 minutes. Mhm. How about sa GERD or may acid reflux po? Nakakatulong po ba ito? At paano daw po gagamitin? Mm-mm. So, ang basic kasi sa GERD, although sabi nga, stress daw ang number one cause niyan. Pero dapat iinom ng maraming tubig. So every hour, ang pinapagawa ko dyan, every hour, iinom ka ng 1 glass o 1 cup o 1 glass ng 250 ml. Every hour yon. Okay, Ng pagising mo pa charged lang. Yung water charged po. water, of course, charged water, and every hour. And then, yun, ang isa pang pinapagawa natin dyan is huwag hihiga agad pagkakain. Hindi hihiga agad pagkakain. Then, paano makakatulong itera? So, i-blow mo yung epigastric area sa sikmura. Okay? Kasi basically na doon ang problema, yung acid naglilik pataas. And then napunta dito sa esophagus natin, yung esophagus natin, walang acid doon. Kaya pag umakyat yung acid, so yun doon nararamdaman hanggang parang pakiramdam mapait-pait o nangangasim yung kanila. So dito mag-concentrate ka sa may sikmura and then going up, ano mo din yung itera. So makakatulong po yun. Sa platos, Doc. Platos ba to? Platos. Draining bottom of heel and side of heel to platos draining. Pwede direct with pro. Hindi ko Platos, masyad. platos. Draining bottom of heel and side of heel to platos draining. Okay, so, kung doon sa may part ng heel, so doon niya lang i-blow, parang siguro parang ano din yan, parang plantar fasciitis din ba ang kasi ang plantar fasciitis more of ito yung sa paa hanggang Mhm. dito sa may likod ng sa yung heel na sinasabi doon lang Mhm. kanyang part. So i-blow nyo lang po yun Pro po yung ang plantar gamit niya. pro. Yes po. Pagka pro pinapano ko mga 10 minutes lang Mas pwede na mabilis. mas Opo. mabilis. How about po sa may sakit sa baga or pneumonia? Pneumonia. So Mm. dapat ay na-check up ng doktor ha.
Kasi kung may pneumonia, dapat most likely kailangan ng antibiotic. Ba, yung narinig nyo ngayon, meron yung tawag natin walking pneumonia, ano, sa ano ng advisory ng DOH. When walking pneumonia, yung community acquired pneumonia kasi siyempre usong-uso ngayon ang flu. Okay. So bumababa ang ating immune system. Kaya madali tayong kapitan po ng yung mga ganong klaseng virus o bacteria, ano po. So pag pneumonia, dapat magpa-check up ha, wag po basta gagamit, wag lang aasa sa itera. So i-blow niyo po yung ano, yung lungs po, yung chest. Yan, i-blow niyo 15 minutes each side, each side. Ano, kasi pag pneumonia depende. Kung lobar pneumonia, isang side lang po 'yon. Ano, kung anong lobe ng ano. Pero pag interstitial, yung sabi niyo sa may gitna ng lungs, yung pong sa may dito, eh di dapat po parehong ano niyo po. Parehong i-blow po 'yon. Okay daw po ba sa may endometriosis? Kasi naga-bleeding na daw po. Yun na nga. Yun na nga, yun na nga yung ano kanina, na hindi ko ano. Yun na nga yung endometriosis. Ibig sabihin kasi noon, yun ang number one cause ng parang nagkakaroon ng dysmenorrhea. Kasi doon sa Mm. outside ng kanyang uterus, meron po mga maliliit na endometrium. Kaya ang tawag yung Mm. endometrium, yan po yung lining sa loob Uterus. ng uterus. Ano? So, yun po, nagtutubo-tubo doon. So, pag nagme-mens siya, nagdudugo-dugo din po ng paunti-unti yun. Kaya nagnasakit ang kanyang kwan. So, pwede pong i-blow po yun kasi parang inflammatory condition na rin po yun. Ano, kaya pag ginamitan yung itera, at least marirelieve yung kanyang kwan, yung kanyang pain. Although yung endometriosis, in time, tsagain niya, pwedeng mawala po yun. Pero at least marirelieve siya yung pain ng endometriosis. Yun po ang matutulong ng itera doon. Okay sa pain. Pero kasi po 'di ba kapag bleeding, sabi po isa sa mga precautions na wag daw po sa bleeding. So okay lang po for endometriosis Pwede pong para gamitin. ma-relieve yung Hindi pain. po siya absolute contraindication na pag merong Okay. ganun ay hindi na pwede. So depende sa tao. Merong sabi nga natin, merong let's say halimbawa sa bleeding. So instead na, 'di ba, katulad ng mga testimonials ng iba pag ano, lumalabas yung kanilang bubong dugo, mas gumiginhawa yung kanilang pakiramdam. Yes. Okay, so that's very clear po ha. Okay, so how about po sa may keloid? Paano daw po i-blow? Direct po ba sa keloid mismo? Sa keloid o wala akong personal na experience with regard sa keloid. So pwede naman pong i-try. Pwede pong Yes. i-try. Ano? Mm. Kasi pag ikaw ay keloid former, meron kang ibang tao kasi talagang basta nagkasugat sila. Yan, ano, nagkaka-keloid. Ibig sabihin ng keloid po yung hypertrophic po yung scar nila. Ano, parang nag-overreact po yung kanilang five kaya parang nag-hypertrophic. Ibig sabihin hypertrophic, lumalaki po yun. So pwede niyo pong i-try. Wala naman pong masama. Although ako, personal, wala po ako. Pero pwede niyo pong i-try. Sabi nga natin with itera, nothing to lose. Yes, correct. Eto, Doc, pwede daw po bang i-blow ang areas na basa ng charged water? At ilang oras po hindi mag-electric fan or aircon after itera session? Okay po. Magbasa. Actually ganito, ano, ina-advise kasi nga natin na before po kayo mag-itera or mag-itera bio, ano na po, maligo na muna o mag-wash-wash na muna po. So para hindi na po magiging issue yung mababas na sabihin. Pero accidental po, halimbawa, ano, kung nakalimot, biglang naghugas ng kamay, wala naman pong diferensya po yun. So wag lang yung talagang liligo Makababad. kayo at magbababad po kayo sa Correct. tubig. Wala naman po. Pero Correct. mabasa kayo ng konti, wala pong problema po yun. Opo. Ang tanong nyo din po yata, Doc, pwede daw po ba i-blow ang areas na basa ng charged water? Siguro Pwede po po. baka nag-spray Oo. siya tapos Yes, i-blower kahit di niya. po ba ang ina-advise nga natin is i-spray mo ng charged water and then i-blow mo. Let's say, di po ba sa psoriasis or let's say meron kang area, concerned area na ganito ganon, namamaga or whatever. Pwede pong i-charge ang i-spray charge po. Then ano po. So no, wala pong walang ano po yan. Hindi natin issue po yung basta ay gagamitan ng charged water. Okay. Ipinopromote po nga natin po yun. Ini-advise pa nga natin na pwedeng
i-ano po ng charged water and then i-blow nyo po. Pwede daw po bang i-blower ang halos ilang months na comatose? At saang part ng katawan? Iniuwi na po siya sa bahay. Okay. So, siyempre, ang comatose po, ang ibig sabihin po nun, may problema na siya sa brain. Ano? Brain dead So, na po ba yun? kaya nga, pag comatose, kaya wala na siyang function. Kasi nga, yung brain niya parang halos hindi na, although hindi pa naman natin clinically, ano siya as brain dead. Kasi pag sinabi natin brain dead, talagang wala na. Kasi hindi man po comatose, brain dead na. Meron pa rin Ah, pong function pong konti yan. Meron pa rin po. mm, So, i-try mm. nyo po. I-blow nyo. Yan, try nyo po sa head ng 5, 10, 15 minutes, po yung buong brain. Tapos, i-blow nyo po yung buong, buong katawan niya, Tsagain nyo lang po. Pwede Colon, pong magkaroon pa ng reaction po yun. okay. Colon cancer, Doc. At nakaumbok na daw po yung bandang dulo ng buto sa may puwet. Doon po ba itututok ng medyo matagal? At hindi na daw po kasi nakakatayo yung patient and palagi na lang nakadapa, umaga man o gabi. O, Okay, colon cancer, siyempre, yung tulad sabi natin, pagka-cancer, hindi naman natin sasabihin na ano pa natin yung mag-heal pa, mag-cure pa yung kanyang cancer per se. So, kung may ibang tulad nung sabi niya kasi kung bedridden na siya, most likely di na siya, parang butot balat na lang kasi tawag natin doon, kaya naglalabasan na yung mga buto-buto niya. Ang mm, problema pa diyan, magkakaroon decubitus ulcer na. So, So, yun po ang gawin po ninyo, i-blow nyo sa brain, and then gawin nyo na po, sorry. Ito pa yung colon cancer pala to, sorry. Yung colon cancer. So, blow nyo sa abdomen, yung whole abdomen po niya, tapos kasi ano po kasi diyan talaga yung po bang natin yung proper care na dapat po pagka bedridden na ang pasyente, tinatagilid-tagilid po natin. So sabi nga natin huwag magkaroon ng bed sore kasi once na magkaroon ng bed sore po 'yan, mahihirapan na po kayo dulo. Pero kung may bed sore na, spray niyo po 'yan ng charged water, i-blow niyo po ng Itera, makakatulong po 'yon. Ano po makakatulong? mm. Pero sabi nga po natin, prevention is better than cure. Kaya pag nagka-bedsore na, ay laking problema niyo na po diyan. Marami na po Palagi kayong na lang daw mangyayari. pong nakadapa, umaga man Yun o ang gabi. oo. Kasi ganito nga, kaya nga yun yung sabi nga natin is yung itatsagain po, itatagilid. Kasi gusto yun ang position na gusto kasi niya. Dahil po pag nakahiga siyang gano'n, nakadapa, parang nape-press yung kanyang abdomen, parang medyo na-relieve yung pain niya. So kung Mm. halimbawa po gagamitin yung Itheracare, i-blow niyo yung kanyang abdomen, di ba? Sabi ko nga po, yung aking mga cancer patients, actually, ang laki ng nawawala yung pain, hindi na sila natapos medyo nakakakain-kain na sila at nakakatulog na. So kung gagamitin niya pong Itera, medyo mas giginhawa siya. So hindi na siya laging dadapa. Pwede siya nakatihaya na po, then i-blow niyo po. Mhm. Okay. Pwede daw po ba i-direct sa ulo ng may Haller-Worden spots disease sa brain na nagka-spot po ng iron brain niya? Pwede naman po, pwede. Okay. Basta po mga brain problem. Wag lang pong merong, let's say, tulad ng Metal. aneurysm, Ah, merong clip-clip, ang ganun. Pwede naman po. okay. Sa brain mismo. Ilang minutes daw po, Doc? Siguro po, pagka po mga ganyang condition, 15 minutes po, 15 minutes, yung total. Pero ano po nyo, ang ginapagawa natin is para ma-cover lahat is forehead, top, at back of the head. So, 5-5-5, Doc. Hmm. Okay. Paano daw po makakatulong ang Itera sa hypoglycemia? Hypoglycemia, sabi ng hypoglycemia, dinababa naman po ang kanyang blood sugar. So, una po ay ano ba siya, gawa ng may medication na baka naman medyo na-over na po siya sa kanyang yung medication na baka hindi na tama, baka inom ng inom kasi dapat po yung ganyan ay ini pina-check up po ulit ng doktor niya. So ma-advise po kayo, baka naman masyado ding
yung diet, masyado naman po kasing nababawasan, wala na siyang yung source of energy, yung sugar, wala. And then yung nga, isang cause pa noon ay, anong tawag po dito, yung medication. Kasi, ang ano po doon is, ano ba yung dahilan? Kasi kung sasabihin natin, kasi di ba po ba, ang nagkokontrol ng ating sugar is yung pancreas. Kaya nga yung iba, kapag sinabi yung kaya yung tumataas ang sugar, kasi kulang ang insulin. Ito naman is because of sobrang insulin niya, yung tinatawag hyperinsulinemia na tinatawag. Kaya bumababa naman po yung kanyang sugar. So, dapat po, ano-anuhin eh. So, kung anong may tutulong ng Iteracare, ay di i-blow nyo po yung epigastric area kasi na doon yung pancreas. Although may nakita ako diyan na, although I'm not very familiar, may nakita ko yung protocol guide regarding hyper, sa diabetes at saka naman meron din para sa yung low blood din. Although hindi ako familiar kasi ako, ang kinakwan ko diyan is more of, yung lagi ako, yung protocol ko is yung sa mismo ng pancreas, yung sa epigastric kasi na doon yung pancreas. Yes, Yun yes. ang So, nagkocontrol ng sugar natin. It's either tumaas ang blood sugar mo or bumaba bumaba. naman kung sobra naman ang insulin mo. Okay. So, it's safe po na i-blower pa rin sa pancreas kasi nire-regulate niya naman po kasi yung function ng Insulin, pancreas. Apo. ang insulin. So, whether high or low po ang kanyang blood Nasa sugar, pancreas pa rin. diretso lang sa pancreas po. Mm-hmm. Okay po. Yung pinag-uusapan po natin kaninang Platos sa hill, paltos po pala yun. Kaya pala tayo. Ay Okay. po, error pala, Oo, Platos. pwede. Paltos po pala ibig Ah, sabihin, Doc. Kaya sinasabi ko, parang hindi ako familiar. May familiar ka ba doon? No. Kuiras. So, Kasi, sa paltos, Doc, pwede po ba? mas sa anatomy si May kasi makalimot ko Hi, na. Miss May. Yes, yes. Sa paltos, Doc, pwede po ba? Sa paltos, okay. Ang nawala na tuloy. Okay, sa paltos ay di unang-una wag mong ipiprick 'yun ha, wag mong yung 'di ba minsan ginagawa niya yung ano tag natin, yung Nilalabas yung fluid. Tinatanggal po pinapalabas. yung takip. Hayaan mo lang siya magkusang pumutok ng kanya kasi parang lalabas yung yung skin niya kahit naging parang yun pa rin magko-cover kasi once yan inano mo na magiging parang raw surface yun, mas tatagal ang pan. So i-blow mo lang ng Iteracare. 5 minutes pwede na siguro yun, kung maliit lang yung blister. Pero siyempre baka problema mo may sapatos sa footwear, dapat yun Sobrang ang sikip. i-correct mo. Hindi yung, di ba, isipin mo, may Iteracare naman. I-correct mo muna yung footwear mo, baka may problema. Okay. Doc, taga saan daw po kayo sa Quezon Province para doon kayo puntahan nung may psoriasis? Taga-Calawag ako, Quezon. Alam mo, may Calawag, nagkikwento Quezon. ako, may isang pasyente last week lang, nagpa-check up. Sabi ko, yun ang address. Sabi niya, kami po ay mayroon kami pong dito ang tinutuluyan. Pero kami po ay galing sa Batangas. Sabi ko, bakit? Kasi po nanggaling na po sa 2 doktor, hindi po gumaling. Nung last time po na nagpa-check up po kami dito, may 3 doktor na rin po pinag-check upan po sa Batangas. Nung sa iyo po, after 24 hours na-okay na po eh. So ngayon daw gano'n na Wow. naman, sabi daw nung nanay uwi mo na sa Calawag yan. Ipunta na yan kay Doc At doon Alex. din lamang. Opo. Doc, Ano pwede po minsan ba sa may, yes po, yes, okay lang. Say, go ahead na. Hindi na, hindi na. sa may silicone daw po sa nose? Wag. Avoid it, avoid it. Baka magkaroon ng ma-deform, Sayang mahirap na. naman. Oo, sayang, mahal ang magpalagay ng sili. Opo. Mahirap magpa-rhinoplasty. Okay. Pwede daw po bang gamitin yung cold blower sa mga replaced na islands? For me, wag na rin. Kasi ano pa rin siya, although, di ba yung sa ating klase kasi is because of the heat, baka Mm-mm. magkaroon ng problema doon sa lens. Pero may Mm-mm. terahertz pa rin kasi wala tayong para to be sure.
avoid Mm. na lang. Avoid na Avoid lang. na lang. Yung sa Avoid na lang mga din. nearby areas na lang po. Ganun na lang ha. Nagtanong din po siya dun sa may mga metal implant like sa legs or arms. So, same din po ang answer. Para Pwede ano, daw, kasi mata mahirap mata. Ano, baka mm, magka-problema. yes. Mahirap na. At least Mhm. yung ibang areas, kung may implant man, kung ano, wag lang sa heart, ano ba sabi mo nga, yung may metal implant sa legs, pwede mong itry. Pero pag sa mata, never, never. Okay. Don't take the risk. So, pwede daw Mm-mm. po ba sa galis ng papi? Pwede. Pwede yan, pwede. Pero ano mo rin, ang charged water, paliguan mo. Yung charged water, tsaka mo ano yung itera, blow mo. Okay. Pwede daw po ba sa may bukol na katulad ng pinakita kanina pero sa ulo, malapit sa noo, nauntog lang daw po pero lumaki ng lumaki. Gano'ng katagal na, hindi kaya blood clot yan? Siguro yung sinasabi yung pinakita po yung kay Ian, yung sebaceous cyst. Okay, okay. Apo. Pero Minsan, eto daw po, nasa noo naman, nauntog daw. nauntog. Mm-mm. Kasi kung nauntog siya, possible nagkaroon ng blood clot. Ano, so yung blood clot na yon actually minsan nawawala pero meron time na, ano pa rin Lumalaki daw nagpe-persist po, na doon. lumalaki ng Pwedeng lalaki ng lumalaki. konti. Pwede niyo pong i-try. Pero kung mga after some time, mga 1 week na parang wala pong pagbabago, pa-check up niyo po. Baka kinakailangan yan ay operahin, baka tanggalin. Ano po, para so then check naman po ng doktor yan kung yan ay kasi minsan nagiging ano lang yun, nagiging incidental lang na naumpog. Yung pala taga meron na palang bukol doon na kaya hindi pa nakala lumalaki. Baka although hindi naman po ganun kasi most likely pwedeng yung sebaceous cyst or lipoma lang yung pag mga areas po dito. Mhm. Okay. Pag nag-therapy po ba, lagi dapat mag-start sa mga meridian or as protocol? Yes, as much as possible po, gawin niyo po yun. Malaking bagay po yun. Na nasa makikita niyo naman pero para sa akin mas maganda po ginagawa niyo po yun. Yung Kahit, basic protocol. opo, kahit doc 1 month na nagumagamit. Okay, ganun pa rin. Oo, kasi yung parang kumbaga kung nag-i-start ka, laging doon mo simulan. Pero pwede naman na halimbawa, ah, kung umaga't hapon ka, pwedeng sa umaga na lang. And then sa hapon Okay. na lang, yung concerned area mo na lang. Alright. Pwede daw po bang i-charge ang distilled water? Okay. Ang distilled water kasi, ang tawag natin na dead water. So, pag tina-charge kasi natin, dapat may, at least May nagkakaroon ng buhay din, pa. kung may electrolytes siya, kaya nga yung iba, kaya hindi natin ginagamit. Yung iba naman, ginagamit ay purified water, pero nilalagyan nila ng may mga mineral salts, o meron tinatawag na Himalayan salt, may Celtic salt. So, ang ginagawa, para magkaroon ng pan kasi kailangan natin 'yon. Kaya mas maganda yung mga purified water or kung ako ay hindi ko na lang natuloy i-discuss ito. Pero ang pinakamaganda alam nyo yung kung maganda ang inyong pan, yung water filter, yung tap water yung water filter ang gagawin. Pero kasi depende sa water filter kasi pag yung ordinary tap water meron pong chlorine, may mga sediments po yan. So dapat ay maging ganun. Pero yun kasi yun ay may minerals. Yun po ang kailangan natin. Mhm. Okay. So, yung distilled water, hindi na po i-charge. Ay kung kasi mangyayari, lalagyan nyo pa rin siya ng minerals. So, dapat po Electro. dagdagan ng minerals Mm. para magkaroon Para ng mas maganda magandang yung effect. pagcha-charge niya, bale. Correct. Okay. Sa mga bata daw po na mahilig mag-cellphone at nagiging hyper, paano daw po sila i-blower? Oo. So, una ay pabawasan mo ang paggamit ng cellphone. kasi yun dapat kasi hindi tawag dito, hindi rason yung may itera naman. Although ang itera makakatulong yan kasi di ba ang cellphone is electromagnetic yan, EMF yan na harmful sa kanila. So at least sabi nga natin ay ang itera naman is neutralize niya yung mga ganon through sa ng body rin natin. Kaya nga ang itera is parang sabi natin, although gando kasimple pinapaliwanag yan, ang itera parang tina-charge lang niyang
ang ating body. So yung ating body na ang bahalang gumawa ng kanyang to heal itself. So kung katulad yan, puro may anong radiation, ika-counteract na lang ng itera yung pa na yun, yung effect na yun. Sa Ganun na lang pagiging po. hyperdoc, pwede po ba diretso dito po i-blower? Sa brain, just dito sa ano dito na lang. Para po kumalma siya. Yes. How about po sa UTI, Doc? Paano daw po i-blow? Kalalabas lang po ng hospital. Ang UTI kasi pwedeng um, sa nephro, pangalan nito, pwedeng upper or lower. So pag sinabing lower, ang affected is yung bladder, urethra, palabas ng kwan ay ano. Pag yung upper naman ay, ang involved ay yung kidney, doon nagkakaroon ng infection. So depende kung alin ang naapektuhan. So kung hindi mo masabi, kung hindi naman, kasi pag minsan, hindi naman i-explain ng doktor yun kung alin po, kung upper, kung lower. Sasabihin, may UTI ka, may urinary tract infection ka, pinakita yung urinalysis mo, pero hindi naman sasabihin na ang naapektuhan sa iyo is yung kidney mo or yung lower mo. The best na gawin mo na lang, mag-inom ka ng charged water, na 8 to 10 glasses, and then i-blow mo yung kidney mo, yung lower back mo, i-blow mo na din yung iyong puson, para sigurado ha, kasi nga hindi nga natin masasabi kung alin sa dalawa ang nagkaroon sa iyo. Halimbawa, ang binublow mo lang ay yung iyong pantog, sa bladder dito. Ang problema mo pala na ito, hindi rin magiging effective yung gagawin mong pag-blow. So dapat blow mo yung lower back kung nasaan yung kidney. Yan dito, yan. Then ito naman nandito yung bladder mo sa parte dito. Okay, so para sure front and back ang blowing. Yes. Doc, nakakatulong daw po ba sa malakas maghilik? I-try niyo po kasi although natanong na po, na may nagtanong na dati po niyan, kung kasi ang problema po sa naghihilik is yung dito po natin yung muscles at saka yung tawag dito nagpo-fall back. Kaya po nag-resonate po babibrate po ng gano'n. Anong matutulong po ng itera? So una, parang, di ba, para sa sleep na maganda, sa dito forehead. Tapos, i-blow nyo po dito yung part na ito. And, obserbahan nyo po. Okay. Basta bago bago matulog yun. Bago matulog. Makakatulong po ba sa skin warts? Meron po ako nakita na parang may testimonial is about skin warts. Try nyo din po. Spray nyo ng charged water tapos i-blow nyo po. Try nyo din. Hindi po ako nakaka-experience pa niyan kasi ang ginagawa ko is cautery. Yung sinusunog po ang ginagawa ko. Kasi pag i-blow po, una, kung walang device yung pasyente. Tapos, di matagal yun. Kung cautery yan, mabilis lang. Pero kung ayaw yes. po pa-cauterize, pwede naman i-sprayhan po ng charged water. Yes, Tapos, charged water. Tapos i-blow ng itera. Tsatsagain. Tsaga po. Sa carpal tunnel syndrome, Doc, paano daw po gagamitin? Okay, sige. Yung carpal tunnel syndrome, nandito ang problema. Naiipit siya dito. Yan. So, i-blow nyo po ito. I-blow nyo po. Okay, 15 minutes din po. 15 minutes. Okay. Although pag hindi po talaga makaya, alam ko kung yan ay may ginagamit silang pan-therapy, pero most of the time, pag talagang hindi madala ng is ang tag dito, surgical. Inire-release po yung kasi naiipit po yung mga dito, yung mga ligaments at yung mga tendons at saka nerves po. Kaya po sumasakit po yan. Okay. Saan daw po kayo sa Calawag, Quezon, Doc? Taga Plaridel daw po siya. Ay, malayo. Calawag is from Plaridel, mga pa yan, 2 oras pa mula Plaridel, going south. Saan daw po dapat i-blow ang pulsatile tinnitus or heartbeat ay naririnig? Kang pulsatile tinnitus, ibig sabihin lang ang karakter nung po, nung kanyang is yung parang nagpapalsate, yung napintig-pintig. So kung alin yung left or right side niya nararamdaman po, i-blow nyo lang po yung na yun. 5 to 10 minutes
Two times a Mm. day. Okay. Pwede po ba direct na target area like sa tiyan, pambawas ng bilbil? Di na dadaan sa meridian points. Siyempre, pag ano po, dapat mas maganda dumaan sa meridians. And then, focus na lang po dun sa bilbil kung yun ang gusto nyo mawala. Pero lagi Mm. pong gawin yung pan. Kahit po hindi nyo gawin yung 30 minutes, yung 10 minutes lang po sa gamit sa basic protocol, okay na po yun. Okay na po yun. And then, pag medyo, siyempre, walang masyadong, pero yung 10 minutes lang, di naman, then, i-focus nyo na po dun sa, yun, yung concerned areas, yung para mabawasan ng bilbil, okay po. Okay. Pwede po ba sa autism? Try nyo na lang po, try nyo po ho. Wala naman pong mawawala. Although, meron pong ilang testimonials, pero siyempre, hindi po ganun kasimple po yun, ang Mhm. autism. Hindi po ganun kasimple ano po natin yan, ha? Okay. So, ang pag-blower po, dito ulit Yun po, sa sa forehead na lang, forehead. forehead. Okay. Ganon din po. Tapos, skin disease, pwede, butterfly skin disease, Doc. Pwede po bang i-blow? Sabi kasi kapag naiinitan daw Lupus ako. po yung butterfly skin disease. Lupus po Okay. yun. Lupus Oo. po yun. Kaya isang term lang po ginagamit Autoimmune nila. disease din siya. Yes, Oo. autoimmune disease. Okay, pero kung siyempre basic protocol, kailangan po diyan, ha. Basic protocol, then concentrate po sa spine. Sa spine. Then, yun pong area, kung halimbawa yung butterfly skin rash na tinatawag, sprayan nyo po ng charged water, then tsaka nyo po i-blow. Okay. How much salt daw po ang ilalagay sa 1.5 liter na water na i-charge ang tubig? Sige. May ako kasi ginagamit namin Himalayan salt yan ginagamit namin yan sa pagkain namin o pag nagcha-charge although ang ginagamit ko kasi dito sa amin pag ako is yung filtered water o from time to time gumagamit din kami ng purified water. So kaya naman tawag dito a pinch lang yan, pinch lang po ng pan, hindi naman Yes. for sa liter ng tubig. Konti lang po yan. Pinch Okay. lang, parang kan lang po. Hindi nyo Pinch. kinakalang i-measure pa ng kalahating kutsarita ba? Kumuha lang po kayo. I-ano nyo lang po. Just enough na parang okay na po. Yung minerals po yung kakalat na po yun doon. Mhm. So, ayan, Miss May, pwede po kayo, Yes, naka-unmute May. na po Okay. kayo. For me po, 1 pinch, 1 liter. Yung water allowance ko po, 1.5 every day. So, I put 2 pinches there. Okay naman, it works for me. And I use Celtic salt po. Hindi siya masyadong salty than the Himalayan salt. Yeah, thank you, Okay. May. Thank you. So, doon sa malakas maghilik, Miss May, paano po nawala yung sa inyo? Dati parang Natawa super ako dito. fairy maghilik. Opo, kakablow ko nung chest ko kasama sa neck. Talagang yun yung nawala kasi sabi ng mga ko dati mula sa baba nadidinig yung hilik ko sa taas ng kwarto. Parang super fairy. Ganong Wow, kalakas sakay kaya na. kailangan mauna silang matulog sa akin. Otherwise, talagang may maano sila, may storbo. I-blow nyo lang po ng i-blow dito. Totoo po yun Neck, yung sa tank 10, talagang pag nakaurong siya, pag malakas yung muscles natin, nahuhold siya in position, masarap yung tulog, mawawala yung hilik. Pero tiyagain, syempre it's not magic. Nawala siya in time sa akin. alright. Humihilik pa rin Okay. sobrang pagod, pero parang na lang, parang ipis na lang. Wow, Mangipis na grabe. yung hilig ko. Ang laki ng Sabi. improvement from super fairy to ipis. O, di Grabe. ba? Oo, mahina. Alright, thank you so much, Miss Thank May. you, May. I Thank think, you. Doc, nasagot na natin lahat ng mga question. Meron po pala dito, ako po here in Japan and Dr. Imelda Dalio from Ilocos na wala po ang mga warts nila. Okay. Ay, mas nakakatulong po ang Hyteracare sa pagtanggal din ng warts. Ayun, so Doc, yes. Thank you so much. It's already 10:29 Yeah. p.m. So naka 1 hour and a half din po Yeah. tayo. And we are still 115. Okay, so sige po. Thank you po, ma'am. Ginawa ko sa ma'am ko, hindi na po siya humihilik. O, di ba?
kung si Miss May hanggang pagiging super fairy to ipis, eto nawala na talaga ng tuluyan yung kanyang paghihilik. So mag-blower lang tayo ng mag-blower. Yes, tsaga Yay! lang. Okay. Yes. Maraming Oo. salamat po sa ating ibang mga contributors. Miss May, Miss Faith Rodriguez, maraming salamat po. At sa mga iba Yes, pa pong Faith. sumagot. Yes po. So yun, Doc, I think that caps our Q&A. Maraming salamat everyone for that 1 hour and a half na session po natin with Dr. Alex Ibay. Doc, maraming salamat po. Yes, okay. Oo, say good night everyone. So next meeting ulit. Next meeting. Next meeting po ba is December 20? Wala, hindi pa po ba magbabakasyon kayo, Doc? Hindi pa naman, hindi pa. Oh, wow. So we can still have another session on December 20 para sa mga hindi pa magbabakasyon dyan. Okay, so we'll see you again next week. Maraming salamat everyone. Let's just keep on sharing the blessing of iTerra Care device, one in each and every home. Maraming salamat po. God bless you. Good night. Good night, everyone. Bye-bye.